Hello everyone, this is your Coach Mike and welcome again to another episode of Behind the Mic. And today is a special day because right now we're here sa isang exclusive subdivision here sa Rizal. And meron tayong pupuntahang special na tao because itong taong ito is the top 1 of Royal for 2025. And she's a single mom and a very hardworking mom. Pero despite of it, ang dami niyang mga achievements na nagawa. At the same time, marami na rin siyang tao na tulungan. So ngayon, titignan natin ngayon yung bagong bahay niya. Nakatas ng pagne-network niya sa Royal. Alright? Are you excited? Tara! Come! Drive with me! Tapos, malapit na ho tayo mga kaibigan sa kanyang bahay. At ang makikita niyong bahay is all the way... Yun! Massive! Tara, bisitahin natin. Okay kayo? Let's go! Okay guys, nandito na tayo ngayon sa bahay ni Miss Melody Manalo, the top 1 of Royal, at yun ang kanyang bahay. Boom! So, ang laki pala, no? Nakakalula. Tara, excited na ako malaman yung mga sikreto niya eh. Sana ituro niya sa atin lahat. Doorbell na tayo. Tao po. Hello, tao po. Hello, hi Jean. Kamusta? Good afternoon. Welcome to our humble Guys, this is Miss Jean, the only daughter of Miss Melody Manalo. Yan. Tara. Let's go. Ang taas pala nito. Parang ano, no? Stairway to heaven. Grabe Wow, look at the view, guys. Paakit ka pa lang, ma-excite ka sa view, oh. Wow, and there's the pool. Yan. Where's your mom? Oh. Wow! Hello, Sir, good Reyna afternoon! Satellite. Grabe. Stop 1. Hi. So, welcome kayo dito sa bahay. Yeah, pasok tayo. Pasok kayo. Yung sapatos, pwede Oh, pasok? yes. Pwede. Wow. Massive. Amazing ba? Grabe ba? Katas ng Power Royal. na power. As in, nakatas ng Royal. Walang ibang pinanggalingan kundi Royal. Wow. Pwede mo na kami ito ng konti. Yes, Galing. ito kayo. So, nakita nyo na yung swimming pool area. And of course, ito yung powder room. Okay. Meron pa rin. Alam mo powder talaga, room pag sa mayaman, may libre. powder room, no? Diba? And of course, ito naman yung guest room. Ito. Yes. Okay. And sa pababa, meron dyang dalawang room pa. And of Talaga? course, merong office. Oh, Pwede wow. Yes. Nice. So, this is the kitchen. And alam niyo ba, ako lahat ang pumili dito. Akala nila wallpaper, Oh? Pero, tiles yan. Di ba? Ako lang ang pumili Oo nga, no? dito. So, alam niyo ba? Tiles, Yes. Nung ginagawa to, every morning, nandito ako din sa afternoon, doon ako pupunta sa Royal Office. Mahal to, I'm sure. Medyo. Mahal to, guys. Para yung tiles ganito, tapos yung magkakadikit talaga yung maayos ang pagka. Wow. Yes. And of course, dito, pwede nating buksan ng konti. Dito naman yung service kitchen. So, dito rin ginagawa kasi yung laundry. And at the same time, laundry area na din. Wow. Yes. Grabe. Ako pumili, lahat ng And of course, lahat ng tiles. Ako nagpagawa din ito. So, katas ng Royal. Talaga? Grabe sir. Parang na-excite naman ako, Miss Melody, Sobra. kung paano mo nagawa. Share mo naman. Siyempre, ma'am, isi-share ko talaga sa inyo kung paano. Imagine, hindi ko rin naisip na magkakaroon ako ng ganito na dahil sa Royal. So, Medyo speechless ako, guys, kasi, wow. All I can say is, ako rin wow. ang pumili nito, sir. Talagang dinayo ko pa sa malayong pagbili. And of course, ito din, lahat. Ako, kumbaga, Lahat. touch ko lahat The yan. touch of Royal. Ito. So, nung pinagawa ko yan, ako rin yung pumili ng mga ilaw, lahat to. Tsaka ang ganda nung view dito sa living room mo. Yes. Okay? So, before, ito mga kahoy na to, Yung mga kahoy na yan. solid yan. Nara? Solid talaga na, kalimutan, tanggil yata, pero solid yan. As in, galing pa to sa Laguna, then solid na wood. Alam mo, nakakalula siya. Miss Melody. You're telling me, honestly, Yes. all of this Royal? Yes. Walang Wala ibang naman source? Yes, as in Royal. Imagine, 17 years na ako sa Royal. 17. Yes, ang
nangyari na talaga, magaling ako maghawak ng finances. Share mo sa akin. Tara, sa tayo pwede magkwentuhan. Dito, upo tayo dito. Kwentuhan tayo dito. And at last, Miss Melogene, thank you very much talaga Yes. for welcoming me to your wonderful home. You are always welcome. Diba? Grabe, no? I mean, madalas nakikita ko lang to sa mga picture, sa mga season, ito itsura ng bahay mo, pero honestly, guys, yung picture na nakikita nyo, it doesn't do justice kung gaano kaganda tong bahay at gaano kalaki talaga. Yes. Gaano katagal mo to pinagawa? Almost 2 years before natapos tong buong bahay. Talaga? Yes. Balita ko, tinutukan mo talaga to. Yes. Every morning talaga nandito ako for almost 2 years. And sa hapon, saka ako pupunta ng head office or Magro-Royal. The whole 2 years, kaya sunog. Pero sulit, as I may say, Yes. sulit, di ba? Tsaka yun, sa tapat natin, ano yan? A golf course. Of course, Yes. golf course. Talaga? Diba? So, ang ganda ng view. Yung hangin pa lang, di ba, sir? Feeling mo, nasa Tagaytay ka. Parang ang pag nandito ka, parang nakaka-relax, no? Yes. Nakaka-relax, Alam niyo mga kaibigan, I'm just so excited kasi ngayong araw dahil napaunlakan ho tayo ni Miss Melogene, the top one of Royal. And ikaw ba, kahit pa paano, how long did it take? Speechless ka ba, sir? Nag-speechless ako Ganito na lang. Kailan ka ba napasok sa Royal? That was 2009, nung na-invite ako dito sa Royal. So, yung kaibigan ko na dentist, actually, ayoko pa nga Oh. Pero sabi niya, try mo lang tong produkto. Oh. So, nung na-try ko yung produkto, syempre, nag-join ako. And tuloy-tuloy for 17 2009. years. Yes. Bago pa lang si Royal noon, mga Yes. 3 taon pa lang si Royal noon. 2 years pa lang ata that time. So nakita mo rin talaga yung paglaki ng kumpanya, no? Yes, sir. Imagine, doon pa lang sa building na maliit, na nagre-rent pa lang, and ilang produkto pa lang. Oh. Di ba? So, nakita ko talaga yung progress ng Royal. Okay, but when you came to Royal, were you a distributor or user ka lang ba? Anong... Before user lang, then siguro after a few weeks, sabi nung upline ko, why not magtayo ka rin ng satellite center para yung mga bibili sa Rizal area, sa'yo pupunta. So, nagtayo ka ng office ng Royal? Yes, upline kasi ako, sir Okay, Diba? yes ka lang ng yes. Yes, ako Okay. ng yes. So, nagtayo ako. So, pinagsabay ko yung pagiging distributor and at the same time, yung pagiging satellite center owner. And how long ka, and that's 2009 pa rin? Yes. Up to down, Yes. 2026. So that's like what? 17 years. 17 years? Talaga? Di ba? Ganun katagal. Di ba? Teka muna, ano ba yung background mo? Ano ba yung tinapos mo? I am a medical technologist by profession. So, medtech. nag-work ako sa De Los Santos Medical Center for ilang years. And nakita ko din itong ganda ng negosyo, di ba? Teka, ano naka-incline ka sa medical, Yes. field Tapos, pinasok mo negosyo. Hindi ba parang, hindi ka ba Oo nga. nahirapan? Sir, actually, sir, akala ko nga buong buhay ko mag-abroad ako dahil para magamit ko yung profession ko Pero hindi ko talaga naisip na papasok ako sa MLM industry. Talaga? Yes. So, that time, ano sabi ng pamilya mo nung pumasok ka sa ganito? Actually, ang dami talagang distractions. Ang daming sinasabi sa akin, itigil mo na yan, di ba? So, baka naman barya-barya lang kita mo dyan. Pero sabi ko, hindi, nakikita ko dito yung magiging buhay ko sa Royal. So, sino ang distraction mo? Sino yung mga kumokontra sa'yo noong mga panahon na yun? Yun ang magandang pakinggan di ba? Actually, yung mga pinakamalapit sa akin, yung kumukontra that time. So gaano kalapit? Siyempre, marami kasi tayong mga viewers, Miss Melogene, na mga, baka sino ba yung malapit? Malapit na kapitbahay? As in, Malapit yung na... nasa loob mismo ng tahanan. Di Diba? talaga? Yes. So, dinidistract ako na, or wag na, tigil mo na yan. Or yung satellite center, itigil mo na. Baka pwedeng gawin na lang natin na tambakan niya ng graba o ng semento. Talaga? Yes. So what made you push through with it? Kasi sir, nakikita ko Kasi sabi lang sa akin nung nag-invite, gaganda yung buhay mo dito basta ginawa mo ito ng seryoso. And ginawa mo ng tama, yayaman ka dito. Teka muna. Yung bang nagsasabi sa'yo ng mga panahon na yun, that time maganda na ba yung buhay niya? Hindi pa. Nakita ko naman maganda na yung buhay nila. Dahil that sa time. Royal? Yes. So may prueba na rin kasi. Yes. Okay. So ikaw ngayon nag-push through ka. And then, nung ginagawa mo siya, ang tanong ganito. So when you start doing it, nagbukas ka ng office, nag-concentrate ka ba sa office or nagpa-part-time ka pa rin dahil meron kang trabaho as medtech? Actually, sir, full-time royalista. Yes. Wait, kailan ka nag-full-time? 2009 din. Nag-resign ka ba? Nag-resign ako. Or nag-resign ka Nag-resign na kasi? na ako, then may nag-offer sa akin itong Royal, so diretso na. So basically, that time, wala ka ng work, tapos may inailok sa'yo, and then pinasok mo na,
Kaya ginuha mo talaga si Royal. Yes. Tapos hindi ka na tumingin ng ibang opportunity pa. Hindi na talaga, sir. Talaga? Deka. Ako kasi, Miss Melogene, I came into Royal 2012, mga kaibigan. Si Miss Melogene, 2009, 3 years prior to me. So, mas nakita mo si Royal nung talagang maliit pa si Royal. Correct. As in, nung maliit pa. Gano'n ba kaliit si Royal nung panahon na yun? Actually, siksikan pa kami doon sa dating office eh. Siksikan kasi maraming tao. Ang daming tao, maliit yung office, di ba? Doon sa baba, yung training area. So, punong-puno. So, nakita ko yung paglaki ng Royal. Okay. Yung sabi yung maliit lang yung seminar room nila, or kasing laki nito. Mas malaki pa nga itong living room yata eh. Talaga? Pool. Yes. Yung seminar room? Talaga, ganun? Okay. Tapos sinimulan mo na siya, tinayo mo yung office mo. Yung office mo ba, sarili mong property yun? Actually, nagre-renta ako doon. For talagang- 17 years. Talagang nilaban mo talaga? Nilaban ko at hanggang ngayon, ni minsan hindi ako nagpa-hold ng cheque doon sa may-ari ng building. Wow. As in, derecho. Talaga? Yes. Winarkout mo? And what made you feel na this is it? Ito na yun. Eh, kasi sabi sa akin nung upline ko, basta gawin mo lang to, yayaman ka dito, gawin mo lang tama. At nakita ko din naman, sir, kasi di ba may mga kumita na din. Oo. And nung umpisa ako, ang daming travel incentives nun eh. Umpisa ko pa lang, siguro first 2 years ko, nakasama na ako sa mga travel incentives ng Royal. Like where? USA. As early at that time? Talaga? First travel ko was in, nakalimutan ko na. 17 years ago na kasi yun. Yun nga diba? eh. Pero, imagine sir USA, napuntahan ko. Ilang states Oh, na napuntahan. nakasama That was- ka nun? Oh, yes. Oh. That was 16 days. 2014. 16 days yata Oh, tayo doon. that was 2014. Then South Africa, 2013. and Turkey, Russia. O, 2015. Ang dami pa. Hindi ko na rin maalala Tapos, yung iba. sa London, nagkasama tayo sa Yes, so Europe. ang dami talagang Australia. travel ng Royal. Oh, I see. Pero, ang tanong ko ngayon, kailan ka nagsimula kumita sa Royal? Actually, sir, after 2 years, honestly. After 2 years? Well, yung sinasabi mong kita, yung office mo, o yung... As in yung 1 million ko. It took you 2 years. Yes. Kasi sir, nag-start ako, pinalaki ko rin yung center, di ba? So parang on the side ko muna ginagawa yung pagiging distributor. Pero after 2 years, nakuha ko yung first million. As a distributor? Yes. Wow, talaga? Mahirap ba? Mahirap na madali. Paano yun? Di ba? Actually, yung first check ko sa Royal is 2,000 plus. Pesos? Yes. Yun yung unang-unang cheque ko. Pero sabi ko, nung tinitingnan ko, darating yung time, lalaki at lalaki tong cheque na to. Talaga? So how do you feel naman that? Ano nakaramdaman mo nung 2,000 lang ang kinita mo na sinasabi yayaman ka tapos 2,000 pesos lang, di ba? Oh. Yun nga, sir, di ba? Dami nga distraction. So sabi ko, teka, ilalaban ko to kasi naniniwala ako dun sa kumpanya eh. Oo. So nagtiwala din ako dun sa Royal. So ang paniniwala ko talaga nun, sir, buo. Buo talaga. So walang pagdududa na, teka, baka mamaya hindi naman totoo to. Talaga? Eh, noong time na ba doon, nakakausap mo na ba yung may-ari ng kumpanya? Actually, hindi pa, sir eh. Kasi di ba, ordinary distributor ako. Pag may meeting lang siguro nun sa satellite, doon lang. Pero hindi ako ganun kalapit sa kanila or hindi ko sila masyado nakakausap. Okay. So, lumalabas, mga kaibigan, si Miss Melogene kasi, she's wearing 2 kinds of hat. Sombrero ng isang distributor at sombrero ng isang satellite owner Yes. na may office ng Royal. So, siguro pag-usapan muna natin, number 1, yung pagiging owner ng satellite. Was it mahirap ba? Mahirap. Talaga? Kasi, sir, di ba, kailangan yung inventories mo maayos. Oo. So, yung mga staff mo, ayusin mo din yan, yung opisina, yung maintenance. So, mahirap. Pero, syempre, di mo na magtatagal ng 17 years kung hindi naman ako kumita as a satellite center Kaya owner. Actually, yung pandemic, ay, sir, grabe. Grabe good or grabe bad? Very, very good. Talaga? O sa bagay lang, kasi that time puro online eh. Pero alam nyo mga kaibigan, when I came into Royal 2012, naimbitahan mo ako sa office mo eh. Oh, yes. Sa Kainta. At nakita ko personally, nakita ko na witness ko, hands-on ka. Yes, sir. Ikaw nag-aayos ng mga package. Inaayos mo, tinitingnan mo yung mga orders nila. Yes. And up to now, ganun ka pa rin ba? Up to now, though GC na lang, nauso na yung group chat eh. Oo. So, yung staff ko, and ako, and yung client, or yung royalista, so, meron kaming group chat, nakikita ko pa rin, monitor ko lahat yung galaw. Ngayon, may staff ka. But when you were starting, may staff ka na rin mo, ikaw lang mag-isa. 3. 3 na ang sinesoldohan mo. Talaga? Actually, sir, napalago ko yung satellite eh. Sa What do you maliit mean? na puhunan. So, before, dahil kakaunti yung royalista,
Ang binibili ko lang nun, 7 packages per week eh. Imagine, ganun ko nilaban yung satellite center na nag-uumpisa. More than a year na hindi pa kumikita. Pero ginawa ko ng paraan, so napaikot ko yung puhunan kung paano lumago. Talaga? And, nung nakikita nung, kailan nag-positive yung mga anak nyo sa Royal? Or pamilya mo sa Royal? Siguro nung nakita nila na nag-1 million na ako. And that's after 2 years. Yeah. Imagine, sir, mag-isa akong lumalaban for 2 years sa Royal, sa pamilya. Talaga? Oh. Ngayon, napalago mo. And by the way, mga kaibigan, and you have been a consistent top 1 satellite for how many years? Medyo mahabang taon, more than 10 years. 10, guys. More than 10. More than 10 years top 1 ka. Ibig sabihin, ganun kadami ang taon na pagsisilbihan mo ng kanilang mga packages at mga order. Yes, napakarami. So, kumbaga kilala ako sa international dahil nga sa mga royalista. Wait. What do you mean international? Nag-order sa'yo mga ibang bansa Yes, din? sir. Kasi nagpapadala ako sa abroad through DHL and up to now nga, nag-reach out pa rin yung iba sa akin eh. Talaga? Ang galing naman. Yes. Oh, now, yan ang pagiging satellite. Ang gusto ko ngayon marinig, yung pagiging distributor mo ngayon. Yes. Kailan ka nag-concentrate to be a distributor talaga? After 2 years na nag-first 1 million ako as a distributor, Oh. so sabi ko, teka, kailangan na itong tutukan na talaga. 2009, 10, so 2011, doon ka nagsimula maging distributor na mag-network na So, rin. ordinary distributor, sabi ng upline ko, sige, attend tayong training, punta tayo sa ganito. Actually, sir, that time, pumupunta pa ako sa Visayas kasama yung mga upline ko eh. Seryoso? Yes. Sa Southern Leyte kasi si Mr. Manalo is Oh. from Southern Leyte. Your Yes. So, kumbaga, naisama ko yung mga uplines and sponsor ko doon para doon kami nag-network before. Talaga? So, lumaki? Lumaki. Dumami? Yes. How many times ka ngayon nag-rebuild and rebuild and rebuild? Maraming beses na, as in maraming beses. Talaga? Kasi actually, pwede ko ba sabihin yun? Iniwan ako nung sponsor ko. Nag-imbita sa'yo? Yes, yung nag-imbita sa akin hanggang taas. As in, walang natira, ako lang. Ikaw natira na Ako lang natira. So, sabi ko, ano bang gagawin ko? Mag-isa na lang ako. Oo. So, sabi ko, teka, ilalaban ko to kasi nandito na ako, sir eh. Ayoko din yung palipat-lipat ng company. So, mas maganda yung kilala ako as a royalista. And look where you are now. Look what you have right now. Diba? Gano'ng kalaki pala tong property na to? Yung lot is 426 square meters. 426 square meter. Yes. And the floor area, if I may ask. I think it's more than 600 square meters. Tatlong palapag to no? Yung livable is more than 600. Grabe, no? Ma'am, 2011, nagsimula ka mag-network na, nag-full blast, tapos nagbi-build ka different parts of the Philippines, di ba? Yes. And how do you say na, when can you say na parang sulit na itong ginagawa ko? I mean, kumbaga, mas nafe-feel mo na talaga. After ng pandemic, sulit na. Wait. After pandemic, you came in 2009, then 2020 ang pandemic. That's 11 years. Yes. 11 years. 11 years. Pero sir, so nakita ko sulit na kasi nakaipon na ako. Actually, pagka kumikita ako sa Royal, talagang tinatabi ko yung kinita ko. Yun ang importante. Dapat may kapupuntahan Okay. yung kinita. So, nag-invest ako sa mga hindi ko madudukot. Like, of course, yung mga insurance or investment na pwede kong i-withdraw in the future. Okay. So, yun yung ginawa ko. So you're not the type of person na bibili ng sports car, bibili ng mga branded. Feeling ko kasi, sir, hindi bagay sa akin yung sports car eh. Kasi, Wala lang. Parang It's nasanay not ako you. na. Yes. It's not you. Mas gusto ko kasi yung mga investment ko is properties. so lumalabas pala, from your experience, hindi talaga kailangan ng magagarbong mga bagay para kumita sa network marketing. Yun yung pananaw ko. Pero iba-iba naman kasi din syempre, di ba? Oo. Actually, nung kumita na ako ng first million ko, ang una kong goal, that was 2015, pinatayuan ko ng bahay, yung mga magulang ko sa probinsya. Yung minsan nakikita niyo yung pinopost ko. Oo. Yun yung unang-una kong napatayo. Oo, nakita ko yun. Yes. Ang ganda nun, Yes. Oo. Yes. Kasi pag umuwi ako ng probinsya, di ba, yung bahay namin talaga luma, as in, lumang-luma. Oo. So- Kasing luma ko. Hindi, bago ka pa, sir. As in, sobra, since nag-elementary ako hanggang... Talaga? Yes, hanggang royalista na ako, ganun pa rin yung bahay namin. Okay, kailan mo napatayo yun? From anong year yun? That was 2015, natapos. 2015 natapos. So parang lumalabas na, in a span of 5 years, nakapagpatayo ka ng bahay para sa mga magulang Pero hindi mo. bigla, sir, kasi parang 2 years ko rin yung natapos eh. So that was 2013 to 2015 kasi nga, sir, di ba?
hindi naman bigla yung cheque. So, unti-unti. Oh, pero ang kinaganda nun, nakapagsimula ka ng 2013. So from 2013, from 2009, that's just 4 years. Yes. After 4 years, mga kaibigan, nakapagsimula ka na magpatayo. Inunti-unti. Dahil ang bahay naman, Unti-unti. unti-unti rin naman talaga, Yes. di ba? So kung inunti-unti mo, ibig sabihin, cash. Walang utang. Sana all. Talaga? Pero nangungutang lang kami dati nung sa hardware, yung Chinese na may-ari, though kilala ako. So sabihin ko sa mother ko, ito na yung cheque ko ng Thursday, ibayad mo na doon sa pampintuan. So ganun lang, every Thursday, kasi nga ganun yung cheque natin dati. Pero walang naman. utang nang natapos. Talaga? So, ang saya-saya ng magulang mo. Correct, sir. Kasi doon sila nakatira up to now. So, ito ngayon tanong ko, Ms. Melogene. Nung nagsimula ka, nakita mo ba sarili mo makakarating ka sa ganito? Actually, hindi. Hindi? Hindi ko rin naisip na magiging ganito, pero ganun eh. Pag trinabaho mo pala, tinodo mo, eto yung resulta. Oo nga eh. Ako, actually, up to now, speechless ako sa iyo. Alam niyo ba, mga kaibigan, ito trivia lang to, Naabutan ko si Miss Melogene. Ngayon, naka-Land Cruiser siya, pick up, pero, ilang taon ka nagtsatsaga sa Honda City na hindi siya talaga nag-luxury car or anything. Bakit? Ano bang mentalidad mo sa ganyan? Parang, actually sir, 9 years eh. 9 years ka naka- Hinintay ko muna before ako bumili ng sasakyan kasi meron naman akong ginagamit na dating car. Oo. Sabi ko, hindi ko pa kailangan. Oo, tama. So, pinili ko na mag-invest sa properties, nag-ipon din ako. So, lahat, name it, lahat ng insurance company meron ako. Talaga? True. Grabe, no? So, doon mo nilagay ang iyong Doon ko nilagay. kinita? Actually, sir, hindi, para din matuto yung ibang nanonood Sige, sa sige atin. nga, sige nga. Actually, yung isang policy ko sa isang insurance company, kaya kong bumili ng Hermes. Wow. A year. Talaga? Yes. Sa isa pa lang yun na insurance company. So, ngayon, tapos na, nakahinga na ako. 10 years kong binabayaran. 10 years. So, doon naniniwala kasi ako sa ganun eh. Yung mga anak ko, ayokong maghirap sila pagdating ng panahon. Ano man ang mangyari sa akin, alam kong maging komportable yung buhay nila. Ang galing naman. So, yung mga anak mo, ngayon, ang tanong ko ngayon, anong difference ng buhay nyo before, 10 years ago, tsaka ngayon? With you, when your Nung nag-umpisa kids? na lang ako sa Royal, Oo. syempre wala pang kinikita. Lalo na sir, nung empleyado pa lang, or nung... Di ba? Parang hindi kita napipicture na nag-jeep, nagko-commute dati. Parang, So, talaga hindi ba? na halata. Oo. Pero talaga nagdaan talaga ako na royal na ako pero wala pa akong pera. Okay. Gusto ko nga ito ikwento sana eh. Sige, Actually, pati mo kwento. alam naman ng marami yan, di ba? Na Ay, nako. single mom ako. So, di ba, that time, nagkaroon talaga ng problem. So, sabi ko nung, teka, paano ba ako makakawala? Oo. Sabi ko sa lawyer, teka nga, punta nga ako dyan at mag-consult ako kung paano. Sabi sa akin, bakit may pera ka na ba? Wala pa akong kinikita nun sa Royal eh. So, wala akong hawak na pera. Honestly, ang pera ko nun 150,000. Yun pa lang ang hawak kong pera. This was 2009. Around 2010. Oh, 2010. So, sabi ko, seka, tiis pa. Pero mag-iipon ako para pag dumating yung time na talagang kailangan ko nang gawin, meron na akong pera. Wow. Yes. Parang yung nga, sir, yung naging motivation ko eh. Kasi kailangan, sabi ko, kailangan kong gawin to para sa sarili ko. Teka, nayak na ako. Sige, okay lang yan. Okay lang yan. Ayan, Okay sige, lang yan. sige, hindi na. Okay. Ayun, tapos, so nagkapera ako. Sir, imagine sabi ko sa lawyer, ayan na. Tapos, baka nanonood. Hindi naman yan. Kumbaga, parang, so, yun ang malaking difference. Meron ka ngayon financial freedom, that's what you can say. Diba? Yes. With your kids, what about your kids right now? Imagine si Jean. Your daughter? Yes. Napag-aral ko sa Australia ng masteral degree. Katulong ako na nag-tuition sa kanya doon. So, alam naman natin, pag nagpaaral ka sa abroad, sobrang mahal. Kayong dalawa ng ex mo? Yes. Okay, Yes. wow. So, hindi pwede. Ayaw niyang siya lang eh. Gusto niya kahati ako eh. So, sige, ito yung share ko. Okay. Yes. So, dahil sa Royal. Ang galing naman. Diba? Now that you're doing Royal, you're the top one now for Royal. Ang tanong ko ngayon, anong nangyari? Paano mo nagawa yun? Baka pwede mo share sa mga nanonood. Pwede ko ma-share din muna sandali yung nangyari nung COVID time. Sure! Kasi ganito, kaya ako sobrang thankful sa Royal. Alam niyo ba kung walang Royal, siguro wala na ako ngayon. Bakit? Imagine sir, nasa hospital ako. So sabi ng doktor ko,
bad news, kailangan natin gawin to sa'yo. So, ito yung last resort natin. Kailangan may gamot na worth 72,000 isang vial. Ha? Yes. Kasi yun na lang talaga yung, sabi ng doktor, ito na lang yung pag-asa natin eh. Ganun katindi nangyari sa'yo na COVID? Yes. Wala nakakaalam. Actually, hindi ko shinare sa Royalista. Kasi iniisip ko na, baka pag nalaman nilang may COVID si Miss Melody, hindi na sila pupunta ng kainta. Yung parang yung naisip ko. Wala na mag-order ng product sa'yo. Yes, baka wala na mag-order kasi wala pang vaccine that time eh. So, nag-umpisa pa rin yung vaccine. So, yun talaga sa yung naging ano ko din. Sobrang thankful ako kasi nasa Royal ako. Imagine kung wala akong pera that time, wala akong pambayad sa hospital or sa doktor. Okay, so 70,000 isang vial? 72,000 isang vial. So, sabi nung nurse sa akin, ma'am, mag-sign ka kasi para maibigay sa itong gamot. Alam mo, sabi ko, sige, kahit magkano babayaran ko, mabuhay lang ako. Kasi alam ko, sir, royalista ako eh. Meron akong pondo, tsaka kumikita ako kahit pandemic. Pero 72,000 yun. Isang vial. Isang araw, isa? Isang vial, parang 3 yata yung naibigay sa akin. So, ang total bill ko that time, almost 1 million. Wow. Kung walang royal, wala akong pambayad. So, imagine, di ako nanghingi ng tulong na, teka nga, pautang, or kasi sa private hospital ako nagpunta. So, imagine, kung walang royal, kwento na lang ako. Oo. Yes. Parang, ngayon ko lang narinig yan. Yes. Hindi alam ng marami. Okay. So, ngayon, naitawid mo yun. Paano mo nagawa yung pagiging top 1 mo? Okay, naitawid ko yung pandemic, di ba, sir? So, nakita ko, bakit nung pandemic sobrang dami ng kumikita? Ang lalaki ng cheque ng mga royalista that time. Oo. So, sabi ko, kung kaya nila, kaya ko rin. Oo. So, actually, si late chairman, sabi niya sa akin, Miss Melody, mag-network ka na ulit. So, kayang-kaya mo. Kayang-kaya mo nang mag-isa. Doon ka na tumayo mag-isa. Tumayo nag-solo ako ka mag-isa na. kasi alam ko, kaya ko. Talaga? So, lumalabas talaga, importante talaga yung paniniwala sa sarili. Yes, napaka-importante ng paniniwala sa sarili. Tsaka yung conviction mo that you really wanna do this. And then, was it hard for you to do that? To make a decision na tatayo ko na to, akin na to? Actually, nung umpisa, parang nagduda pa rin syempre ako, di ba, sir? Kasi alam ko mahirap yung responsibility. Pero sabi ko, kaya ko. Kung nakaya nila, why not me? So, ginawa ko. Sineryoso ko. Talaga? Paano mo na-overcome yung mga rejections, mga obstacles? I mean, what kept you going every day? Lahat naman siguro tayo, yung mga leaders o yung mga mentors, di ba? Minsan may dumarating yung tamang umay. Di ba lahat tayo, minsan, bakit ginagawa ko pa ba to? Oo. Or kailangan ko pa bang gawin? Ito kwento ko lang na-share ko na rin to. May nag-inquire sa akin, bibili isang gluta. Pinuntahan ko sa Marikina, sa bahay nila, kumakatok ako kasi online, hindi ko kilala. Imagine, nagkatok ako sa gate, may mga aso, hindi ako pinapasok kaagad nung bibili. Parang sabi ko, teka, baka mapagkamala na magnanakaw ako dito. Oo. Pero naniniwala kasi ako, sir, baka sakali, ito pag nakausap ko, mapajoin ko sa Royal. So, napaisip ako sa sarili ko, kailangan ko bang gawin to? O ngayon yung tatanungin ko sa'yo eh. That time, ano, okay ka na nun eh, no? Okay na ako eh. Pero hindi, sir eh. Mahal ko yung Royal eh. And of course, sabi ko rin kay chairman na kaya ko, gagawin ko. At habang kaya ko, at habang buhay ako, magro-Royal talaga ako. So lumalabas. Yung mga traits mo talaga, disiplina, porsigido ka, tsaka may vision ka talaga eh, no? Miss Melody, na kung may nakikita ka na pwede ikalalaki pa neto, tatrabawin mo talaga. Ngayon, what can you say right now? Okay ka na? Actually, sir, okay na ako. Talaga? Yes. Sana all talaga, no? Yun ang masasabi ko talaga, sana all eh. Di ba? Pero yun na nga, okay ka na. Okay ka na with everything that you have. Pero bakit tuloy pa rin? Kasi sir, mahal ko ang Royal eh. Yun lang yung, sabi ko, mahal ko yung Royal. Tsaka lahat ng meron ako galing sa Royal eh. Lahat. Yes. Alam mo, bihira makapagsabi, ang tao makapagsabi ng ganyan. Yes. Siguro, sir, ito na talaga yung first and last MLM company ko. So, wala na. Kahit pa sino siguro mag-invite sa akin, wala. Yes. Wow. Alam mo, ako madaldal ako, machika ako.
Pero parang sa mga narinig ko, na-speechless ako eh. Medyo nawawala ako mga Alam mo naman, kaibigan. sir, di ba dati mahihayin ako, tahimik lang. Oo nga, Di ba, hindi ka naman minsan, ganyan eh. Hindi ako nagsasalita masyado. Oo. So, nakaupo lang sa isang tabi, pero na-develop eh. Kasi kailangan, automatic na nagbubukas. Oh, guys mind you usually, based on psychology yung mga taong nagtatrabaho behind the scene, like medtech, nasa microscope yan eh, hindi sila masyado ma-people person. Tama Yes, ba ako? tama. Ayaw nyo, you would rather talk with your microscope, with the bacteria, and those stuff. Pero nagbago, nadadevelop yung personality mo. Hindi din kasi ako nasanay na maraming kausap or Oo nga. nag-attend ng party. Walang ganun eh. Pero na naging royalista ako over time, so nabago. So, from a medical technologist to a single mom to a full-fledged businesswoman, a successful businesswoman, those are your transitions eh. Ang tanong ko ngayon is, ano pa? Ano pang... Siguro ang goal ko na lang, sir, or yung dream ko, talagang maraming kumita sa team. Actually, sinasabi ko lagi yan sa mga members ko or sa team. Kahit hindi na ako eh, kayo na lang. Yun ang sinasabi ko. Kahit, ako okay na ako, sir eh. Pwede naman na akong tumigil kung gusto ko. Pero, mas gusto ko pa yung marami pang matulungan. Ganda naman. Meron akong request ulit. Sige, sir. Last two messages yun. Kasi I'm sure marami nanonood sa atin ngayon. And para sa mga kabataan, yung mga Gen Z or millennials, ano pwede mo ma-advise sa kanila? At pangalawa, para naman sa mga kagrupo ko, mga 50 pataas. Kagrupo natin. Kagrupo natin. Kagrupo natin, di ba? Yung dalawang yun, anong pwede mong ma-advise sa kanilang dalawang grupo na yan? Unahin natin yung mga kabataan. Para sa mga kabataan, syempre napaka-importante na matapos ng pag-aaral, 'di ba? So, pag nakatapos ng pag-aaral, hindi ko naman sinabi na mag-empleyado ka habang buhay mo. So, kung nakikita mo hindi ka na umaasenso sa pagiging empleyado, pumasok ka sa ganitong opportunity. 'Di ba? Kasi kung ako nga may degree, pwede ako mag-abroad para kumita ng malaki, pero nakita ko kasi opportunity sa ganitong negosyo. Tama, no? Tapos naman para sa mga kagrupo Sa mga ko, kagrupo natin, sa mga kagrupo natin, hindi pa huli ang lahat. tama, Di ba? Yung maiksing panahon mo dito sa Royal or sa ganitong industry, kaya mong kumita ng malaki basta tama yung ginagawa mo. Wow. Ang ganda naman nun. Yes, sir. Hindi dahil sa Royalista ako ha, pero nakikita ko kasi para sa akin is pinakamaganda na yung Royal ngayon. Complan, yung produkto, yung company. So, nasa admin na lahat nasa ating mga distributors sa lahat. Alam mo yung kulang namin? Yung hataw na lang. Hataw na lang. No? Yes. Trabaho na Binigay lang na talaga. lahat imagine may sariling gym na pwedeng maging lifetime access mo na pag distributor ka. May free services sa facial center. Imagine. May Zam Realty na pag nakakumita ka, Ano pa? pwede kang bumili ng mga properties na magiging investment mo in the future. Di ba? Yung matatag yung kumpanya, yun eh. Sabi ko nga, like kung sinasabi yan, sir, sa team namin, sa Global Changers, alam nyo ang kulang, hataw na lang natin. Hataw na lang talaga, di ba? Nasa atin na lahat binigay na lahat Wow. Galing. Galing. Alam nyo mga kaibigan, sana na-inspire ho kayo sa mga narinig nyo kay Miss Melogene because right now, I'm looking at her. Sa lahat ng mga narinig ko, na-overwhelm ako kasi bakit? Yung mata ko, mga nakikita ko, at yung narinig ko talagang ibang klase talaga. And I hope we get to see you again very soon. Makapag-royal kayo, makapagsimula ho kayo because mga kaibigan, as always, mga kaibigan, the best is yet to come. So here we are mga kaibigan, Miss Melogene. Ayan. Thank you very much sa oras mo. Maraming salamat din sa pagkakataon and mag-royal na tayo. Yes. So mga kaibigan, again, this is your Coach Mike. Another day, another success story here in Behind the Mic. God bless. So, Miss Melogene, thank you sa pagpasyal mo sa akin, sa bahay mo kanina. You're always welcome. Na-inspired ako. And of course, syempre, hindi pwede matapos tong araw na to na hindi mo pinapakita sa akin isa pong property pa dito sa The Perch. Yes, kaya Okay. na-excite talaga ako mag-royal sale. Sige. Imagine, itong lote na to, Saan? simula dun hanggang sa may puno ng mangga. Wow. Diba? Ang laki. From this mango tree Hanggang doon. hanggang dito, Yes, sige pa. Yan. Okay na yan. Yes. hanggang doon sa likod. Yes, hanggang sa likod. Tapos wala nang property sa... Yes. Wow. And Diba? gaano kalaki? 416 square meters. 400 square meter na lang. 400 square meter.
And lot, kaya maganda, di ba? and lot. Tapos sa likod niyan, nandun yung lake. Yes. Diba? Tapos nandun yung pinaka-tuktok talaga nung subdivision. What can I say? All of this, Dahil sa Royal. dahil sa Royal, guys. So mga kaibigan, you saw it, you heard it, and be part of Royal.